Nagtanong si Sungwo kung maghahanda din ba siya maging sa araw na ito, nang bigla siyang mayroong napansin. Sa labas ay makikita ang isang basang pusa. Good morning ang bati nito. Hello, tugon naman ni Sungwo kasabay ng pagbukas ng pinto. Sumagot ang pusa na ang order nito ay dumating na. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa loob at dito, ay makikitang itinaas ng pusa ang kanyang po. Nagtanong kung maaari ba siyang maupo rito. Sure, tugon naman ni Sungwo. Ang malapusang nilalang na ito ay isang Ailuros. Maaaring kung titingnan ito ay isa lamang pusang bahay, subalit ito ay napaka-smart at bright. Mahusay itong magluto. Ang taste buds na mayroon ito ay higit na mas marami kaysa sa mga tao at higit sa lahat, ito ay mayroong extraordinaryong sense of smell at hearing. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwo na bukod dun ang fellow na ito ay maalaga rin sa iba. Ito ay workaholic, isang medic at mayroong kung ano-ano pang mga skills sa termino ng mga warriors. Ito ay ang best support. Gayunpaman sa sobrang husay nitong magsilbi nagagawa nitong ang mga warriors na pinagsisilbihan nito ay nagiging mga lazy pigs, thus ito ay binansagan bilang pusang pumapatay ng mga warriors. Ang mga skills na mayroon ito ay ang siya ring dahilan kung bakit gustong-gustong makakuha ng ganito noon ni Sungwo, at hindi lang basta gusto, siya ay desperate na makakuha o makapag-may-ari ng isa. Sa kasamaang palad ay sinabi lang ni Goddess Gaia na siya ay busy upang makinig sa mga crap na pinagsasasabi nito, isa rin sa mga rason kung bakit inis na inis si Sungwo sa goddess na ito. Inilahad ni Sungwo na magpahanggang ngayon kapag naiisip niya ang patungkol sa bagay na iyon ay hindi niya pa rin mapigil ang mainis. Anyway, ang hiniling niya lang daw kay Renato ay isang pudding slime, subalit hindi niya inaasahang iyon ay magpapadala rin ng Ailuros. Mio, patanong na tugon naman ng Ailuros. Sinabi ni Sungwo na sa ngayon siya ay hindi na isang warrior kundi isang hamak na lamang na restaurant owner, kaya kapag mayroong mga balahibo ng pusa na pakalat-kalat dito sa kanyang restaurant, siya ay natatakot na ito ay makakaapekto sa kanyang business. Mio, tugon ng Ailuros, subalit siya raw ay hindi naglalagas. Maaari raw nitong subukan, at ganoon na nga ang ginawa ni Sungwo. Hasambit niya, so ito raw pala talaga ay perfect. So ano raw ba ang nagdala sa fellow na ito sa lugar na ito? Nang may pagyayabang ay sumagot ang Ailuros na ni-knockout niya ang Meow God at tumungo rito. Meow. Ganito ang naging reaksyon ni Sungwo sa kanyang narinig. Well, dagdag ng Ailuros, ganito raw kasi, at siya nga ay nagsimula ng magkwento. Sinabi ng Meow God na kahit na ito pa'y umastang cute siya'y hindi papayag. Ang taong iyon ay lubhang napakamapanganib. Sa kanyang narinig ay napaiyak ang Ailuros. Hasambit ng Meow God, ngunit hindi raw ba't maging ito rin naman ay alam kung gaano kamapanganib ang taong iyon. Sumagot ang Ailuros na ngunit iyon nga ang dahilan kung bakit iyon ay napakaastig. Sabay dugtong na mayroong kasabihan na nagsasabing, ang mga fallen angels ay mas astig kaysa sa mga angels. Ganito ang naging reaksyon ng Meow God sa kanyang narinig. Sa kanyang isip ay inilahad na lumalabas na mukhang kailangan niya itong hayaang umalis ng mag-isa, sa ganoong paraan ay mayroong malaking posibilidad na ibang warrior ang mahanap nito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang gubat kung saan down na down ang Ailuros, nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit hindi niya maaaring ma-meet ang warrior na iyon, nang biglang mayroong lumitaw na paro-paro. Binalak nitong tumungo sa isang bulaklak, subalit bumalik din agad, lumipad paitaas, at habang ito'y pinagmamasdan, ay mayroong napagtanto ang Ailuros. Ay silahad niya, so ang dahilan daw pala ay dahil sa siya ay hindi good fit para sa warrior na iyon. Meow. Siya raw ay kulang na kulang sa skill upang ma-meet ang warrior na iyon, at mula doon, siya ay nagsimulang mag-training. Sinikap niyang maging isang mahusay na warrior at scholar, ginustong magtaglay ng parehong lakas at kaalaman, upang maging Ailuros lang ng warrior na kanyang hinahangaan. So lahad ni Sungwo, so ito raw pala ay nag-train at pagkatapos ay ni-knockout ang Meow God, dahil lang sa ayaw nung pumayag na siya ay makita nito. Tama, ganoon nga Meow, tugon ng Ailuros. Sa kanyang isip naman, ay inilahad ni Sungwo na ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit ipinadala sa kanya ni Renato ang nilalang na ito. Ang Renato na tinutukoy ni Sungwo ay ang individual na ito, isa sa kanyang mga party members. Idinagdag sa kanyang isip na nararamdaman niya ang airheaded vibes na tanging nararamdaman niya lang mula kay Clay at Theo, mula sa fellow na ito. Inilahad na ngunit siya raw ay nag-retire na, dahilan upang magpa-cute ang Ailuros. Ahem, dugtong ni Sungwo. Well, kung ganon,
ito raw ay i-hire niya na lang bilang employee. Napatalon sa tuwa ang Ailuros sa kanyang narinig, nagpasalamat at agad na bumaba, nilo-look forward niya raw na makatrabaho ito. Hasambit ni Sungwoo hindi raw ba't dapat na siya ang magsabi sa linya na ito, well since ang pangalan nito ay Naiubi, ang palayaw na dapat niyang ibigay dito ay Nabi. Siya nga pala sa Korean ang Nabi ay nangangahulugang paro-paro, at ito ang madalas na tinatawag o ginagamit ng mga Koreano sa mga pusang walang pangalan. Nabilahad ni Sungwoo nilo-look forward niyang makatrabaho ito, at sa ganoong paraan nga naka-hire ng isang interesanteng employee si Sungwoo sa kanyang restaurant. Sa likod ng isang puno ay makikita ang silhouette ng dalawang individual, ang gamit na mga binoculars, ay nakatuon sa restaurant ni Sungwoo. Sinabi ng isa na ang lugar na ito ay bigla na lamang lumitaw sa kung saan, ito raw ay nangangahulugang digmaan para sa mga self-owned businesses. Idinugtong ng isa na ito ay maituturing na pag-capture ng bandana, at ang bagong business na ito ay ang siyang kalaban. Mula rito sila'y nakapagpas siyang lumitaw sa lilam, umano'y oras na upang durugan ang kalaban na ito. Ang isang ito ay si Park Dalso, ang owner ng Legion Restaurant. Tinanong ang kanyang kasama kung iyon ba ay nakikita nito, yung coffee maker na nasa bintana. Ang isang ito naman ay si Oh Tae-shek, ang owner ng Barnett Cafe. Sumagot na ang coffee maker na iyon ay mukhang mamahalin. Umano'y ang gawin nitong isa ang restaurant at cafe. How arrogant, sabat naman ni Dalso, ano sila raw ba ay sinusubukan nitong atakehin. Idinugtong na ano raw ba kaya kung ito'y palayasin din nila pagkatapos ng first order gaya nung nangyari sa isang cafe noon, what a good idea, pagsang-ayon ni Tae-shek. Gayunpaman sa kanilang patuloy na paghakbang ay mayroon silang napansin kaya ito'y agad nilang tiningnan, lumalabas na ito pala ay mga congratulatory flower stand mula kay Kang Hyuk at Minzy. Lumuwa ang mga mata ng dalawa sa kanilang nakita nanginginig na sambit ni Tae-shek mula kay First Order Baek Kang Hyuk at Second Order Min Ok. Nagtanong si Dalso kung sa tingin ba nito ang may-ari sa restaurant na ito ay nakagawa na ng koneksyon sa mga halimaw na iyon. Malamang daw na hindi dahil mayroong mga taong nanunuhol upang makakuha lang ng troops sa gates at maging customer, nagkatinginan ang dalawa. Inilahad ni Dalso na ito'y hindi nila maaaring palampasin, ang shop na ito ay lubhang napaka-annoying, kung ganun tugon ni Tae-shek, kung ganun bumalik na lang muna sila upang makapaghanda ng kaunti. Thus silang ay babalik na sana, gayunpaman bigla na lang mayroong sumundot sa kanilang likuran, at ito ay walang iba kundi si Nabi. Tinanong niya ang dalawa kung ang mga ito ba ay mga customer. Sambit ni Tae-shek sa kanyang pagkabigla, isang pusa, na nakakapagsalita, dugtong ni Dalso. So kung ganun, saad ni Nabi, so ang mga ito raw pala talaga ay mga customers, kung ganun welcome, meow. Agad niyang kinaladkad ang dalawa patungo sa loob, pinaupo. Owner Park, bulong ni Tae-shek kay Dalso, ang pusang ito ay isang halimaw hindi raw ba? Sumagot si Dalso na mukhang hindi, at ito raw ay mukhang napaka-talinong mabalahibong pusa. Well, ito raw ay great, kung ganun ipapakita niya sa mga ito kung papaano mag-complain. Agad na nag-swipe sa mesa gamit ang daliri, subalit walang nakitang anumang alikabok o balahibo. Napatanong kung papaano ito naging posible. Nagtanong si Tae-shek kung mayroon bang mas maraming balahibo kaysa sa inaasahan, subalit sumagot si Dalso na niwala ngang kahit na batik ng alikabok. Ang dalaway agad na lumingon-lingon, at napansing ang buong area ay lubhang napakalinas. Inilahad ni Tae-shek na kahit na siya na 3 beses nang naka-violate sa food sanitation guidelines ay walang mahanap na kahit na kaunting mali sa lugar na ito. Nagtanong si Dalso kung bakit walang kahit na isang balahibo. Ang sinabi niyang ito ay narinig ni Nabi kasabay ng pag-serve ng tubig, ay nagsabing iyon ay dahil sa siya ay hindi naglalagas. Sambit ni Dalso, ito raw ba ay isang breed na hindi naglalagas? Sinabi ni Tae-shek na ngunit ang balahibo nito ay napakakapal. Besides, ang lugar na ito ay lubhang napakalinas. Nagtanong kung ang mga ito ba ay gumagamit ng cleaning service. Agad na sumagot si Nabi na siya ang naglilinis. Ganito ang reaksyon ni Tae-shek sa kanyang narinig. Grabe, ito raw ay nakakainggit, gusto niya na rin dong magkaroon ng ganitong pusa. Sinabi ni Nabi na pakiusap umorder na ang mga ito. Gamit ang sign language ay sinabi ni Dalso kay Tae-shek na ang unang complaint attempt ay pamalya. Sila raw ba ay magpo-proceed sa second attempt? Ganito ang itinugon ni Tae-shek.
Nagtanong si Dalso kung maaari niya bang ma-order ang today's special, maaari raw bang umorder ng 2 serve, tuwang-tuwa sinabi siya raw ay nakatanggap ng order habang kapansin-pansin naman ang ngisi ng dalawa. Hasambit ni Sungwoo, tama ba yung narinig niya, ang today's special ang gusto ng mga ito? Well, sige. Sinabi ni Taeshak na gaya ng kanyang inaasahan ang owner ay isang hunter, habang sinabi naman ni Dalso na ito ay gwapo. Ganito ang reaksyon ni Taeshak sa kanyang narinig. Nagtanong kung ano yung sinabi nito, naglabas ng kawali o wak si Sungwoo. Kapansin-pansin ang ekspresyon ni Dalso habang nakatitig kay Sungwoo, umano'y ang muscle definition na ito, wow! Ang napakabigat na bagay na ito ay hinahandle nito ng napaka-effortless, ito raw ay tila lumabas ng rekta mula sa painting. Owner Park, lahat naman ni Taeshak nire-respeto niya raw ang taste nito, subalit pakiusap tandaan nito ang rason kung bakit sila nandito. Agad na nag-deny si Dalso, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, sadyang siya raw ay na-shock lang sa unexpected skills na mayroon ito. Ubo niya sabay lahad sa kanyang isip na sa ngayon ay wala na siyang iba pang choice bukod sa ipikit ang kanyang mga mata, gayunpaman sadyang talagang hindi niya matiis. Ito raw ay napaka-experienced, skilled at kalmado. Umano'y first time niya lang makitang nagko-coexist ang dalawang traits na ito nang mayroong joyful expression. Ilang sandali pa ay easy nerve na ninabi ang niluto ni Sungwoo. Inilahad na ang today's special, ay spicy stir-fried squid and rice. Ang tingin ng dalawa ay na-focus sa dish. Sinabi ni Dalso na ang isiping makikita niyang isi-serve ang dish na ito rito, sumabat si Taeshak na ganoon din daw ang iniisip niya. Narinig niya rin na ang menu ay nakadepende sa mga ingredients na available bawat araw. Sinabi ni Dalso na ang mga ingredients ay napaka-obvious kaya mahirap na mag-claim sila ng allergy, pues ngayon ang natitira na lang, ay ang lasa. Si Dalso ay agad na tumikim. Nagtanong si Taeshak kung kamusta. Well, tugon ni Dalso, ito raw ay napakasarap. Thus dahil dito'y tumikim na rin si Taeshak, ang dalaway hindi na nahiya pa at makalipas lang ang ilang sandali, naubos na nila ang kani-kanilang parte. Oh dear, lahad ni Taeshak, iyon daw ay napakasarap. Sinabi ni Dalso na lumalabas na ito ay napaka-dedicated sa basics, ito ay isang lasang hindi madi-deny ng mga Koreano. Sinabi ni Taeshak na kumpara sa kanila na nagbebenta lang ng kape at light meals, ang style na mayroon ang shop na ito ay ibang-iba. Sumabat si Dalso na ang pundasyon ng shop na ito ay iba, ito raw ay ibang-iba mula sa kanilang take-out style restaurants. Kasabay ng pagkuha ng pera sa putaka ay sinabi ni Dalso na hindi raw ba't ang ganitong uri ng shop ay ayos lang naman, sumagot si Taeshak na ganoon din ang iniisip niya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Nabi na pakiusap ang mga ito raw ay bumalik, ang dalawa ay tuluyan ng nagpaalam. Sa labas ay sinabi ni Dalso na pakiramdam niya gusto niyang pumunta doon ng madalas. Nagtanong si Taeshak kung ano raw ba kaya kung magpadala rin sila doon ng congratulatory flower stand, at ang dalawa ay nagtawanan. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng restaurant, kung saan makikitang mayroong binabasa si Sungwoo. Sinabi naman ay nagtanong kung ano ito, sumagot si Sungwoo na ito ay ang blacklist na ipinadala ni Kang Hyuk, at ang pangalan ng dalawang iyon ngayon lang ay nakasulat dito. Siya raw ay hindi makapaniwalang ang mga iyon ay natalo niya gamit lang ang spicy stir-fried squid and rice, ito ay isang napaka-useful na skill, hindi raw ba? Gaya ng inaasahan, tugon naman ni Nabi, si Mr. Warrior ay ang the best, meow. Sinabi ni Sungwoo na kailangan mong pahalagahan ang iyong mga kapitbahay, sabay dagdag sa kanyang isip na sa umpisa pa lang, siya ay wala ng balak na makipag-compete sa ibang mga shops. Win-win after all, mahalagang magtulungan upang makasurvive at sa bawat aspeto ng buhay, ang kanyang habits bilang isang warrior ay mananatili.